Nagsasayaw habang nakahubad at nakabrief lang ang lalaking yan sa ibabaw ng umaandar na tricycle. Ang viral video na yan nakuhanan sa Diversion Road, Bandurriao, Iloilo City, madaling araw ng July 31. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng lalaki at ng driver. Isa sa tatlong kasama nila ay menor de edad pa. Ayon sa pulisya, matapos mabalita ang pinaghahanap ng mga otoridad, kusang pumunta sa istasyon ang mga sangkot. Paliwanag daw ng lalaki nagsayaw, ginaya lang daw niya ang isang vlog. Hindi raw ito nagustuhan ng LTO Region 6 na nagbabalang posibleng hindi na payagang magkalisensya ang tricycle driver. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang lalaki at kanyang mga kasama. Aabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim sa bansa matapos ang pagtama ng mga nagdaang bagyo at habagat. Handa ang Agriculture Department na tulungan ang mga magsasaka para makabangon. Nakatutok si Nico Wahe. Ang malalakas na ulang dala ng habagat, pati ng mga sunod-sunod na bagyong nagpalakas dito. Maraming lugar ang binaha, kabilang ang mga palayan. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong, aabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim. Pinakamalala raw sa Central Luzon. Karamihan pa rin ng damages ay naitala sa palay sector, almost 60,000 metric tons yung nawala sa ating mga palayan. At ang naapektuhan ay ang Region 3, kalahati ng damage ay reported sa Region 3. In particular sa Pampanga. So doon yung karamihan ng damage. Malaki rin ang pinsala sa Mimaropa at sa Western Visayas. Pero ayon sa DA, nasa early stage pa lang ng pagtatanim ang mga na-damage at partial lamang. Sabi ng DA, madalian nilang makababangon ng mga magsasaka. Tutulong din daw sila. Ito mga naapektuhan, so it can easily be recovered. Nagkaroon na ng mga preposition at ngayon nagdi-distribute tayo ng mga binhi para makapagtanim uli yung mga farmers. May konting delay, of course, sa harvesting. Maaasahan itong taniman na to, mga late November or within November yung harvest pag nagtanim na yun. Sa kabila ng mga pinsala, maganda raw ang ani ng palay at mais ngayong unang semestre ng taon, base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Wala naman tayong inaasahan na La Nina rin. So we can expect, ang main crop kasi natin is wet season. So minimum yan 11 metric tons, 11 million metric tons ng palay for wet cropping seasons. Target ng pamahalaan na makapag-harvest ng 20.4 million metric tons. Mas malaki sa record noong 2023 na 20.06 million metric tons. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nagloko umano ang preno kaya sumalpok sa isang bahay sa Pagadian, Zamboanga del Sur ang isang motorsiklong may 3 sakay na menor de edad. 2 po ang nasawi. Nakatutok si Darlene Kai. Sa saradong pintuan ng bahay na yan sa Pagadian, Zamboanga del Sur, isang motorsiklo ang sumalpok. Tumilapon sa loob ang mga sakay nitong pawang mga menor de edad. Ang rider ng motorsiklo, sugatan at napatayo na lang. Ang 2 angkas niyang babae, humandusay sa sala ng bahay. Dead on the spot ang isa sa kanila, habang ang isa, dead on arrival sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga nasa loob ng bahay. Pero laking takot daw ang dinulot sa kanila ng disgrasya. Tinignan ko yung 2 dalaga na nakahandusay doon sa lapag ng bahay ko. Bumungad sa akin yung babae nga yung dugo niya nasa bibig. Sumigaw ako sa takot. Tapos pumunta ako sa likuran ng bahay namin. Base sa investigasyon, papuntang Zamboanga del Sur National High School ang motorsiklo pero nawalan daw ito ng preno. Allegedly, galing sila doon sa view deck na masyal. Kasi may activity yata sila sa school. Kaya tumakas sila sa school. Pumunta sila ng view deck. While going down na sila, pababa the view deck, nagkaroon daw ng mechanical problem yung motor nila. Mabilis yung takbo nila at tuloy-tuloy doon sa bahay. Wala ring plaka ang motorsiklo at ang rider walang lisensya. Dinala na sa police station ang motorsiklo. Wala pang pahayag ang rider. Ang may-ari ng bahay, bagamat walang planong magsampa ng reklamo, humiling na mapagawa ang pinsala sa bahay.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Para sa GMA Gala 2025. Carpet event dito sa Marriott Hotel, may pasilip ang Kapuso Stars sa kanilang last-minute preps para sa GMA Gala 2025. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pero ba yun? Grabe, parang lumit ah. Truly a dream come true para kay PBB Celebrity Collab Edition ex-housemate Shuvi Etrata. Ang dress na susuotin niya sa GMA Gala 2025. Oh my gosh! Oh my gosh! Naiyak at na-starstruck siya nang makita ang gown, created by fashion designer Rian Fernandez. Hindi pa nire-reveal ang itsura ng gown pero sabi ni Shuvi, Ang ganda. Naalala ko yung mga previous kong gala na kung saan lang ako kumukuha ng gown. Ipinost naman ni Shuvi sa IG ang ilang portrait shots na giving fierce with her red lipstick. Slaying naman si Kapuso third big placer na si Charlie Fleming, suot ang isang dress by Mac Tumang. Dripping in glam naman si Ashley Ortega. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. All eyes on the blue carpet pagdating ng mga stars at celebrities sa pinaka-inaabangang GMA Gala 2025. Isa sa mga unang rumampa ang members ng Cloud7 suot ang kanilang black and gold suit. Looking very cute naman sa blue carpet ang Campus Cuties. Isa sa mga early bird tonight sina Chef Elite, Shovie Walter at MJ and Cabo. Kasama rin sa mga maagang dumating ang ilang sparkle artists at content creators. Spotted din sa blue carpet si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Hanggang ngayon ay patuloy na nagdadatingan ang mga Kapuso stars and celebrities. Yes. I hope they really make it though, because I believe we have a strict cutoff at 7:30. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Back to you, Ivan and Pia. Can't wait to see those outfits. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson.